Noong una, akala ko simpleng bakasyon lang yon. Ako si Mara, 27 years old, isang call center agent sa Manila. Pagod ako palagi sa graveyard shift, sa traffic at sa paulit-ulit na routine ng buhay. Kaya nang mag-aya ang best friend kong si Lian na magbakasyon sa kanila sa Quezon Province, hindi na talaga ako nagdalawang isip pa. Promise, makakapagpahinga ka talaga doon, sabi niya habang nagkakape kami sa mall. Tahimik, walang signal minsan, at walang stress. Pero hindi ko alam noon na ang katahimikan pala ang pinaka nakakatakot na bagay na mararanasan ko. Maaga kaming bumiyahe. Sumakay kami ng bus papuntang Quezon. Habang lumalayo kami sa syudad, napapansin kong nagbabago ang paligid. Mas maraming puno, mas makitid ang daan, mas madalang ang bahay. Masaya si Lian buong biyahe. Kwento siya ng kwento tungkol sa kabataan niya doon. May dagat, may bundok, may ilog. Para kang bumalik sa dating panahon, sabi niya sa akin. Napansin ko lang, tuwing tinatanong ko kung saan eksakto ang bahay nila, parang iniiwasan niya. Basta, malapit lang sa bayan, sagot niya palagi. Pagdating namin sa terminal, sumakay pa kami ng tricycle. 30 minutes kaming bumabaybay sa sementong kalsada. Tapos ayun, naging lupa na. Unti-unting nagdilim ang langit, kahit hapon pa lang. Tahimik ang driver. Sumilip siya sa amin. Diyan po kayo? Tanong niya kay Lian. At tumango lang siya. Napansin kong parang nag-alangan tumuloy ang driver. Pagkarating namin doon, lumang bahay na kahoy ang sumalubong sa amin. Hindi siya mukhang abandonado, pero hindi rin mukhang tinitirhan araw-araw. May malaking puno ng balete sa gilid at parang mas malamig ang hangin sa paligid. Walang kapitbahay na malapit. Wala sila dito, sagot niya sa akin. Sa syudad na sila nakatira pero umuwi pa rin naman minsan. At pagkapasok namin, naamoy ko yung amoy ng kahoy at lumang aparador. Tahimik. Sobrang tahimik. Pansin ko, walang signal, wala ring internet, walang data ang phone ko. Ayun, napangiti ako. Digital detox, ika nga. Perfect yan para sa akin. Masaya ang unang gabi. Nagluto kami, nagkwentuhan, nag-inom ng konting alak. Tapos mga 10:00, biglang nawala ng kuryente. Normal lang yan, sabi ni Lian. Alam mo, nagpa-brownout talaga dito ng mga gantong oras. Tapos naglabas siya ng kandila. Habang kumakain kami, ay narinig akong kaluskos sa likod ng bahay. Para bang may naglalakad sa tuyong dahon. Kinig mo yung kaluskos nito. May aso ba dito? Tanong ko sa kanya. Tumigil siya sa pagkain at ang sabi niya, wala naman. At parehas kaming tumahimik. Paulit-ulit kong narinig. Meron talagang umiikot sa bahay. Dahil doon, tumayo si Lian at isinarado niya ang bintana. Hayaan mo na lang, sabi niya. Pero ramdam kong may mali sa tono niya. Sa sobrang pagod, nakatulog ako. Pero nagising ako bandang madaling araw. At meron akong narinig na boses. Mahinang bulong. Akala ko si Lian. Tinatawag niya ang pangalan ko. Mara. At dahan-dahan akong bumangon. Madilim ang kwarto.
Tanging liwanag lang ng buwan ang pumapasok sa bintana. Mara, may tumatawag na naman sa akin. At hindi yun boses ni Lian. Galing siya sa labas. Lumapit ako sa bintana at doon ko siya nakita. May babaeng nakatayo sa ilalim ng balete. Mahaba ang buhok. Nakaputi. Hindi siya gumagalaw. Nakatitig lang siya sa bahay. O sa akin. Hindi ko rin alam. At doon nanlamig ang buong katawan ko. Sinara ko kagad ang kurtina. At paglingon ko, nakatayo na sa likod ko si Lian. Hindi ko kasi narinig na bumangon siya. "Bakit ka nakasilip?" tanong niya. "May babae kasi sa labas." Sagot ko sa kanya. At pansin ko, tahimik siya. Pagkatapos ay dahan-dahan siya nagsalita. "Alam mo, huwag mo nang pansinin yun. Baka naninibago ka lang." Hindi ako mapakali kinabukasan. Tinatawanan ko na lang ang sarili ko at baka imagination ko nga lang talaga. Naglakad kami papunta sa maliit na tindahan. Siguro mga 10 minuto ang layo sa bahay na tinutuluyan namin. Habang bumibili ako, kinausap ako ng matandang babae sa tindahan. "Bisita ka?" "Opo." "Saan ka nakatira?" Binanggit ko ang bahay at itinuro ko. Biglang nagbago ang mukha niya. "Nakatulog ka ba ng maayos kagabi?" tanong niya sa akin. At napatigil ako. "Opo, bakit po?" Hindi siya nakasagot agad. Tumingin siya kay Lian habang nasa labas. Pagbalik ng tingin niya sa akin, mahina niyang sinabi, "Umalis ka bago ka pa nila mapansin." Nanigas ako. "Ha? Ano po?" Pero dumating na si Lian. Biglang tumahimik ang matanda at hindi na siya nagsalita muli. Pagbalik namin ng bahay, napansin kong mas malamig kaysa kahapon. Kahit tanghali, ang lamig na eh. Maya-maya ay may narinig akong yabag sa kisame. Parang naglalakad. "Daga lang yan," sabi ni Lian. Pero mabigat ang tunog. Para talagang tao. At sumapit na naman ang gabi. Eksaktong 12:00 nagsimula ulit ang mga tunog sa labas. At yun, may umiiyak na. Umiiyak na babae. Mahina pero malinaw kong naririnig. Lumabas ako ng kwarto para gisingin si Lian pero wala siya sa kama. Narinig kong pagbukas ng pinto. Pagtingin ko sa sala, nakatayo siya sa bukas na pintuan. Nakatingin sa dilim. "Lian?" Tawag ko sa kanya pero hindi siya sumagot. Lumabas siya parang may sinusundan. Sumunod ako kahit nanginginig ako sa takot. Nakita ko siyang huminto sa ilalim ng balete at doon ko ulit nakita ang babae. Hindi na siya nag-iisa. 3 na sila. Mga babaeng nakaputi. Nakapaligid dito kay Lian. Hindi ko rin makita ang mukha nila. "Lian!" sigaw ko. Biglang sabay-sabay silang lumingon sa akin. Alam nyo, nakakatakot. Wala silang mga mata. Madilim ang kanilang mga muka kaya napaatras ako. At sa unang pagkakataon narinig kong nagsalita si Lian na parang hindi siya. "Matagal ka na naming hinihintay." At kinaumagahan, nagising ako sa kama. Akala ko panaginip lang. Pero sobrang gulat ko kasi nakita ko maputik yung paa ko. Totoo ang nangyari. Hindi talaga ako mapakali. Habang naliligo si Lian, naghanap ako ng signal sa labas.
Swerte, may isang bar. Tinawagan ko kagad ang nanay niya. Tita, nasa bahay po kami ni Lian. Tahimik siya sa kabilang linya. Anong bahay? Yung probinsya po ninyo? Biglang umiyak ang nanay niya. Nagulat talaga ako. Hindi ka dapat pumunta dyan. Bigla ako nanlamig at tinanong ko, bakit po? Mahina niyang sinabi, diyan namatay si Lian, 5 taon na. Hindi ako makahinga. Hindi ko alam kung sino ang kasama ko buong oras. Pagbalik ko sa bahay, nakaupo siya sa sala. Nakangiti. Mara, tawag niya sa akin. Ayaw mo pa bang magstay? Pero pansin ko, hindi na siya mukhang normal. Parang may ibang nakatingin gamit ang katawan niya. At pansin ko bukas ang pinto. At sa labas, marami na sila. Mga babaeng nakaputi, nakatayo, at naghihintay. Tumakbo ako palabas ng bahay. Hindi ako lumingon. Narinig ko ang mga yabag sa likod ko. Mga bulong. Mara. 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 Hanggang makarating ako sa kalsada. May dumaan na motor at isinakay ako papunta sa bayan. Hindi na ako bumalik. Hanggang sa ngayon, hindi ko pa rin maipaliwanag ang nangyari sa akin. Sabi ng mga taga ron, may grupo raw ng mga babaeng nalunod sa ilog malapit sa Balete. Kaso matagal na yon. At paminsan-minsan, may inuuwi silang kasama. Mga taong hindi na siguro makaalis doon. Hindi na ako bumalik sa Quezon Province. Pero minsan, tuwing madaling araw nagigising ako. May notification ng phone ko kahit walang signal. Isang message lang, galing kay Lian. Bisitahin mo naman ako ulit, kahit minsan. At kapag nakatingin ako sa salamin, parang may nakatayo sa likod ko. Mahabang buhok, nakaputi, at naghihintay.